in my opinion, hindi valid yung pag-elect nila kay Gatchalian on two grounds. One, they lacked a quorum. Number two, they lacked the majority votes to elect any officer of the Senate. Yan po ang dahilan kung bakit hindi sila nag-elect ng Senate President. In other words, right now, Alan Peter Cayetano, even on their side, is their Senate President. Alan Peter Cayetano is their Senate President, pero yung pro tempore nila is Gatchalian. Si Alan Peter, Senator Cayetano, Senate President Cayetano, continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, there is no such animal as the acting president because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan na binoboto ng majority of all the senators. Lalong tumitindi ang banggaan sa Senado matapos questionin ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang legalidad ng quorum, liderato at maging ang interpretasyon ng Integrated Bar of the Philippines sa Avellino Doctrine. Habang iginit niyang may mga hakbang na walang sapat na basing legal. Mariin namang nanindigan ang Malacanang na walang nilabag na probisyon ng konstitusyon at naaayon sa desisyon ng Korte Suprema ang mga naging aksyon sa mataas na kapulungan. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Mas umiinit ngayon ang usapin sa Senado kasunod ng kontrobersyal na quorum na nagbunsod ng agawan sa liderato at reorganisasyon ng mga komite. Sino ba talaga ang mayorya? May legal bang basehan ang mga naging hakbang? Nakasentro ngayon ang debate sa magkakaibang interpretasyon ng Avellino versus Cuenco, isang landmark ruling ng Korte Suprema noong 1949 tungkol sa quorum at kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng opisyal na negosyo. Para sa Gatchalian Bloc, sila na ang bagong mayorya. Para naman sa Cayetano Bloc, nananatili silang mayorya at may hawak na mga pangunahing komite sa Senado. Ayon kay dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, hindi legal ang naging quorum at maging ang pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. In my opinion, hindi valid yung pag-elect nila kay Gatchalian on two grounds. One, they lacked a quorum. Number two, they lacked the majority votes to elect any officer of the Senate. Yan po ang dahilan kung bakit hindi sila nag-elect ng Senate President. In other words, right now, Alan Peter Cayetano, even on their side, is their Senate President. Alan Peter Cayetano is their Senate President, pero yung pro tempore nila is Gatchalian. Iginiit ni Guanzon na kung tunay na mayorya na ang Gatchalian Bloc, dapat ay kaya nitong maghalal ng bagong Senate President. Si Alan Peter, Senator Cayetano, Senate President Cayetano, continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, there is no such animal as the acting president because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan na binoboto ng majority of all the senators. Dagdag pa niya, maituturing na usurpation of authority ang naging pagboto kay Gatchalian bilang pro tempore dahil anya hindi ito sinusuportahan ng mayorya ng buong Senado. Hindi rin sinang-ayunan ni Guanzon ang naging posisyon ng Integrated Bar of the Philippines na nagsabing lawful at valid ang sesyon noong Hunyo 3, batay sa Avellino Doctrine. Ayon sa dating COMELEC Commissioner, dapat umanong iwasan ng mga abogado ang paglalagay ng kulay politika sa usapin at manatili sa konstitusyon at mga tuntunin ng Senado.
May nakita kasi akong picture doon eh. I hate to put political color, but isn't that the IBP president standing there with Congressman Adyong in that picture? I may be wrong, but wag na ho natin bigyan ng political color ito dahil mga abogado tayo eh. Let's just stick to the Constitution and the rules of the Senate. Samantala, nilinaw naman ng Malacanang na walang bagong Senate President na nahahalal sa kabila ng pagkilala nito sa bagong mayorya sa Senado. Ito ang tugon ng palasyo sa payag ni Senate President Alan Peter Cayetano na minsan ay kailangan baluktutin ng batas para pagbigyan ng Malacanang. Wala tayong nilalabag na anumang probisyon ng konstitusyon. Maliwanag naman, di ba, nakalagay sa konstitusyon, the Senate shall elect the Senate President by the vote of majority of all the members. May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President, acting Senate President. So, ano ang nilalabag na probisyon ng konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNA News. Inihayag ng Malacanang na wala pa itong nakukumpirmang impormasyon kaugnay ng umano'y planong destabilisasyon na isasagawa sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Dagdag pa niya mandato ng mga law enforcement agencies at investigating bodies na tugunan at imbestigahan ang anumang posibleng ilegal na aktibidad, sabay pinag-iingat ang publiko sa tinatawag niyang mga kampon ng kadiliman. Ang pahayag ni Castro ay tugon sa inilathalang Facebook post ng columnist na si Ramon Tulfo, kung saan sinabi nito na ayon sa kanyang source na dumalo sa isang pulong sa Camp Crame ay tinalakay ang isang planong paglusob sa Malacanang ng mga grupong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day. Sa kanyang post, sinabi ni Tulfo na nakatanggap umano ang PNP ng intelligence reports tungkol sa isang planong pag-atake sa palasyo na umano'y pangungunahan ng isang religious sect. Ayon pa sa kanyang source, kabilang daw sa mga napag-usapan sa pagpupulong ang mga hakbang para sa depensa ng Malacanang.